Ang San Miguel Beermen ay kabilang doon sa mga dumarami na teams na interesadong makuha si Dave Ildefonso ng Titan Ultra. Alam niyo na yung kwento nito si Dave Ildefonso. Ito yung sobrang tagal na. Tinraft yan. Itong Northport Batangier hindi nagkasundo sa kontrata at ang nangyari ngayon ay ito'y nasa MPBL naglalaro sa Abra. Nag-express ng interes ang Converge FiberXs na makuha to kapalit ni Kobe Monje at ng isang first round draft pick pero nireject ng PBA yung trade dahil hindi raw sapat yung ibinibigay ng Converge. So ngayon naman itong San Miguel ay interesadong makuha si Dave Ildefonso dahil kung inyong magugunita para sa mga long time PBA fans, yung tatay nito si Dave Ildefonso, si Danny Ildefonso, naglaro yan sa San Miguel at kinukonsidera na isa sa pinakamagaling na players ng San Miguel at pati na ng PBA. Ang daming kampyonato na binigay ni Danny Ay dito sa San Miguel. Kaya kung mag-i-offer ang San Miguel ng maganda para dito sa Titan Ultra, baka makuha nila si Dave Ildefonso. For example, baka si Jeron Teng ang ibigay ng San Miguel para dito kay Dave Ildefonso at samahan nila ng first round pick. Alam natin na hindi naging maganda yung parting of ways ni Danny Ildefonso at ng San Miguel. Pero alam naman din pero yan naman ay pwedeng maayos din syempre. Basta maging okay yung kontrata na ibibigay ng SMB dito kay Dave Ildefonso. Siyempre, ang Converge gagawa rin ng paraan yan para masiguro nila na ma-acquire ang nabanggit na player. Kaya hindi na rin ako magugulat kung sakasakali na magkaroon ng matinding usapan dito. At itong San Miguel Beermen naman, sigurado nagagawa yan ng magandang offer para naman maingganyo rin itong Titan Ultra na sa kanila ibigay si Dave Ildefonso at wag dito sa Converge. So kung ikaw si Coach Leo Austria talagang gusto mo ma-acquire si Ildefonso, kinakailangan mag-prepare na sila ng trade package. Ang isang team ngayon na baka hindi mo nagagawa ng isang movement pagdating sa trade ay ang koponan ni Coach Yeng Giao na Raynor Shine Elasto Painters unless ang tinutukoy dito ay si Luis Villegas. Sa kasalukuyan kasi maraming mga teams ang nag-i-inquire sa mga players ng ROS. Kabilang na dyan sila Kit Datu, si Felix Lemeti, Adrian Nocum, Gian Mamuyak at iba pa. Pero dahil maganda na yung komposisyon ng lineup nitong si Coach Yeng Giao, medyo malabo na pakawalan niya yan unless talagang star player o talagang magaling yung makukuhang kapalit o kaya starter. Pero itong si Luis Villegas, yan yung player na hayaan ni Coach Yeng Giao na kunin ng ibang team. Si Villegas kasi ever since nung na-draft yan ng ROS hindi na nakapaglaro sa kanila ng halos isang taon. Actually, 2 taon na itong hindi nakapaglalaro ng matagal dahil do sa kanyang mga naging injuries. Kaya nga, kung merong team na magkaka-interest ito kay Villegas, ngayon na dapat ito kunin habang ito 100% healthy. Siyempre, kung ikaw naman ang rain or shine, alam ni Coach Yeng Giao na mababa ang trade value ni Villegas. Pero pwede pa rin sila makakuha ng second round draft pick o kaya role player para dito. Itong si Villegas naman, ay eager din niya siyempre na patunayan na kaya niya talaga maglaro dito sa PBA. So pagbubutihin din yan habang nandun siya sa rain or shine basta bigyan ng pagkakataon. Ang magiging problema na lamang baka hindi siya magkaroon ng masyadong mahabang playing time sa rain or shine kahit siya ay wala ng injury dahil sa dami ng tinatawag natin na mga big men, forward at center nitong si Coach Yeng Giao ngayon. Ang dating problema ng ROS kulang sila sa mga big men pero ngayon ang dami nang available dyan. Kaya nga sigurado na sila ay magiging tinatawag na isa doon sa mga dark horse teams sa PBA at siguradong kaabang-abang. Ngayon, ito if ever, kung ito nga si Luis Villegas mate-trade,